Shalom, shalom. Shabbat shalom sa lahat na naririto at tayo ngayon ay magpapaumpisa sa ating gawain, ating Shachrit service ngayong Shabbat. At kanina ay binasa ni Ding yung Torah Parsha Bu, at dito nga nakapaloob yung last 3 plagues na pinadanas ng Panginoong Hashem sa mga Egyptian. At dito sa tatlong plagues na ito ay ito yung huling tatlo na ito ay matindi ang nangyari sa Egypt. But on the number 8 and 9 ay naging matigas pa rin ang puso ni Pharaon. Okay, so ang pamagat nating parsha is Bu. Usually it is translated as come, no? Come into Pharaoh. So bakit come into Pharaoh? Bakit hindi sinabing go unto Pharaoh? Sangayon sa ating mga kakamim ay matindi ang evil power ni Pharaoh. And Prophet Moses needs to came into Pharaoh with so many chambers na doon ay makikita niya yung mga challenges, okay, bago siya makarating doon. And eventually ay naharap ni Prophet Moses si Pharaoh. On the previous plagues, gaya ng unang plague, ay doon sila sa riverbank nagtagpo. Okay? At sa ibang mga plagues. But on this account, ay inutusan si Prophet Moses na come into Pharaoh, meaning to say, he must confront him intently, because the climax of the punishment is coming. Okay. So, nasaad din dito sa ating parsha na both Pharaoh and his servants hardened their heart. Doon sa chapter 10 verse 1, no? And chapter 10 verse 7. At ngayon, itong ating parsha na ito ay nagsasaad sa dalawang parte. Una, doon sa hari, si Pharaoh. Pangalawa ay doon sa mga servants or advisors ni Pharaoh. At ngayon nga ay nakasa doon sa verse 7 na yung mga servants ay nag-a-advise na kay Pharaoh na payagan na yung mga Israelita. Meaning to say, na itong mga servants, bagamat matigas yung kanilang puso, ay nagkaroon na ng a little bit repentance or remorse to their actions, at hayaan ng lumisan ang mga Israelita. But on the side of Pharaoh, na matigas pa rin siya kahit doon sa 9 plagues. Okay? So anong ibig sabihin nito? Sangayon sa mga kakamim, pag si Pharaoh ay nagmatigas ang puso, yung mga servants ay lumalambot. At pag tumitigas ang puso nitong mga servants, si Pharaoh ay
lumalambot. Kaya doon sa mga succeeding reading ay si Pharaoh ay, o sige, hayaan ko na kayo na lumisan, pero wag nang dalhin itong mga hayop. Okay? So, mayroong certain portion na lumalambot ang puso niya, but on the other hand, ang sabi natin mga kamimay, pag lumambot ang puso niya, ito namang mga servant sumitigas ang puso. Okay? So, ano-ano itong tatlong plagues na ito na nahuli, no? Or last 3 plagues dito sa Parsha-Bo. Ang una ay yung locust. Lokton, no? Yung Lucas na yan ay lumaganap sa buong Egypt. At ayon sa tala nga ay natakpan yung lupa. So, ibig sabihin makapal. Hindi makita ang lupa. Makapal. So, ganun kakapal. At yun ang umubos sa lahat ng natitirang puno nung nahuling plagues, yung hail, no? Okay. Yung hail. Yung natitira doon, naubos na dito ng mga lokton. At sunod, no? Siyam, no? Yung outer darkness. Makapal na karimlan o kadiliman na mafe-feel mo yung kadiliman. Okay? At ang plague na ito ay doon lang sa portion o sa bahagi ng mga Egyptian, but doon sa side, doon sa dako na kinaroonan ng mga Israelita, wala doon yung darkness. Kundi liwanag nandun sa kanya. So, meaning to say, Hashem had put a difference between the Israelites and the Egyptian. Okay? And lastly, no, which is the final plague, ay yung pagkitil, pagpatay sa lahat ng panganay sa kaharap ni Pharaoh at panganay ng mga servants at panganay ng lahat ng mga Egyptians. Masakit. Ito yung last. At doon sa last na yan, bago yan maganap, mayroong instruction din ang Panginoong Hashem sa mga Israelita at tatalakay natin maya-maya. So dito sa last na plagues, ito yung dahilan kung itong mga servants na, itong mga advisors na ni Pharaoh ang siyang umutos na umalis na kayo. Umalis na kayo. Kasi walang tahanan o walang bahay na walang umiiyak dahil lahat ay may patay. Sobra pa ito sa coronavirus. Okay. Kasi lahat ng bahay mayroong patay. Okay. Ultimo yung mga panganay ng mga hayop, patay. So, tao at hayop, patay. Okay? So, mayroon tayong mga tanong na ating sasagutin. Okay? Una, why there is a need that the Egyptian suffers this plague? Bakit kinakailangang pagdusahan ng mga Egyptian itong plagues na ito? Ang sagot ay nandoon sa verse 2 ng chapter 10. That the Israelite may tell their sons and their sons' sons the wonders and might of Hashem. Ang sagot. At pangalawa ay, that they may know Hashem. Upang ang mga Israelita ay ituro nila, ikwento nila ang mga pangyayaring ito sa kanilang mga anak at mga apo. Okay?
kung paano gumawa sa kanila ng himala at ng kalakasan ang Panginoong Hashem. At sumunod, upang makilala nila, that they may know Hashem. So, pwede tayong magtanong ulit, no? Bakit hindi ba nila nakilala ang Panginoong Hashem? Hindi ba nila alam na yung nangyayari sa kanila ay bunga ng or yung hibala or yung mga plagues na yun na laban sa kanilang kaaway, umuaway sa kanila, ay bunga ng kapangyarihan, gawa ng kapangyarihan ng Panginoong Hashem. Hindi ba kaya alam ng mga Israelite ito? Samantalang sangayon sa ating mga kakamim ay the Israelites and Jacob sent Judah ahead of them sa Egypt to set up a house of study, Torah study. So ating makikita dito na it could be that the Israelites were severely or was severely affected of the burdens, the bondage in their last years of stay in Egypt. So matindi ang effect. Matindi ang effect nito sa kanila, yung nangyari sa kanilang hardship. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit sila ay, although not all, because according to our sages, the tribe of Levi was not able to forget the Torah. The Levites were not able to forget. They continue to uphold the words of Hashem. Okay? So, dito ay pinapakita sa atin na ito'y epekto ng matinding kahirapan nila sa Egypt. And they are almost assimilated to that suffering. Okay? They are almost at the point na yun na lang, wala na silang magawa. And it was also the reason kahit nandun na sila sa wilderness, pag nakakita sila ng obstacles, walang tubig, walang pagkain, their tendency is to go back to Egypt, na doon ay kakain na lamang sila. Kaya wala na siyang pakialam kahit pa sobrang hirap ng nadanas nila doon. So this must be the reason. Their suffering and agony from the bondage of slavery in Egypt causes them to forget Hashem. Another question, no? Doon sa verse 8, who are the people that are following Moses in verse 8? Okay. May mga tao na sumunod kay Moses. Sumusunod. Aside from the Israelite. Sino itong mga tao? Sang-ayon doon sa verse 38 ng chapter 12 ay sinabi rin sa atin na nung sila'y nakalisa na ay mayroong tinatawag na mixed multitudes. Ayun, mixed multitude. So mean to say, at that time, there were already people or other nations which are not Jews, which are not Israelites,
following the steps of Prophet Moses and the ideology of Judaism. So at that time, mayroon na. Okay. And during our previous parsha, ay ating din napag-aaralan na this is the product of the conversion of Joseph. During the time of Joseph, there are already Egyptians who converted to Judaism. Okay, so let's proceed. Another question is, why was Hashem harden the heart of Pharaoh? Bakit kinakailangang patigasin ng Panginoong Hashem ang puso ni Pharaoh upang para lamang mailisan ang mga Israelita? Hindi ba po pwede nang patahiminikin na lang ang mga Egyptian, i-hypnotize? Diba? Dahil ang Panginoong Hashem ay makapangyarihan sa lahat. Patahimikin na lang, huwag pagalawin at palisanin ng mapayapa ang mga Israelita nang walang maganap na patayan at walang maganap na Pwede silang i-frozen na Masama. Frozen, hindi yung kakilo sa sila lang gumagalaw. Pwedeng gawin yun hindi ginawa, no? Pero bakit hindi gano'n ang ginawa pa ng Hashem? Bakit kinakailangang ipadana sa kanila yung 10 plagues? Para maipakita yung power, kapangyarihan. Partially, ang sagot ay doon sa una nating tanong. For the sake of the Israelites, that they may know the might and the power, the wonders of Hashem, and that they may know Hashem. That they may remember and that they may come into repentance, those who have forgotten Hashem. Thank you.